Isang magandang gabi po sa inyong lahat. So we are now in the 7th day of our preparation for the coming of the Lord on Christmas. And we are celebrating this Mass as the last Sunday of Advent. So the previous Sundays, we have lighted the candles of hope, peace, and joy. And this time, now we have lighted the candle of love, pagmamahal. Saint John, in his first letter, chapter 4, verse 16, he said, God is love, and whoever remains in love remains in God, and God in him. God is love, and whoever remains in love remains in God, and God in him. No? Ang Diyos ay pagmamahal at ang nananatili, nabubuhay sa pagmamahal ay nabubuhay sa Diyos at ang Diyos ay namumuhay, nananahan sa Kanya. Sa mga single, pwedeng gamitin pang diskarte. Di ba? Pag hindi na kayo minamahal, sabihin nyo, ang Diyos ay pagmamahal. Ang nabubuhay sa pagmamahal ay nabubuhay sa Diyos. No? At ang Diyos nabubuhay, nananahan sa Kanya. Pero minsan, kailangan nating tanungin, anong klaseng pagmamahal, no, yung ibinibigay natin. Kasi dito sa daigdig, di ba, may mga pagmamahal, no, na sinungaling, no, hindi sincere. No? May pagmamahal na mapagsamantala. May pagmamahal na mayroong kondisyon. No? Even, no, sa mga pamilya, di ba? Yung mga magulang, mayroong kondisyon sa mga anak para mahalin. O kaya naman, mayroong pagmamahal na controlling, no? Manipulative, di ba? Mamahalin ka lang kapag ganito o ganito yung ginawa mo or ganyan yung ginawa mo. Dapat ito lang yung kainin mo, dapat ito lang yung suotin mo. There are different kinds of love, no? Dito sa daigdig. And human love, no, we know that they are imperfect, no? Kadalasan yung pagmamahal ng tao, no, mayroong kakundian, mayroong kakulangan, mayroong imperfections. Kaya naman kadalasan, imbis na kapayapaan, kaligayahan, kapanatagan, yung dulot ng pag-ibig sa atin, yung dala sa atin, no, ay yung karanasan, no, ng masakit, no, mapait na pagmamahal, di ba? So, kanino natin matatagpuan yung tunay na imahe ng pagmamahal? Tanging sa Diyos lang, no? And our readings these Sundays, no, tells us how the love of God enters into the world and how the love of God was experienced by His people. Sa paanong paraan nga ba natin, no, naranasan o nararanasan yung pagmamahal ng Diyos? At ito ay pinapakita dun sa ating mga pagbasa ngayong linggo. First, no, the love of God was felt by insignificant people. No, the love of God was felt by insignificant people. In our first reading from the book of the prophet Micah, he says, "You Bethlehem Ephratah, too small among the clans of Judah, from you shall come forth for me, who is to be the ruler of Israel." So ipinadama ng Diyos, no, yung kanyang pagmamahal maging doon sa hindi tanyag, hindi kilalang lipi o lahi sa Israel. Ikaw, Bethlehem, pinakamaliit, no, sa lipi ng Juda, sa iyong magmumula, yung mamumuno sa bayang Israel. So pinili ng Diyos, even yung pinakamaliit na lahi o lipi ng Israel. So mga kapatid, para sa Diyos, no, walang maliit, no, sa atin. Siguro walang mayaman, walang mahirap, walang pangit, no, walang maganda, walang matalino o mahina. Lahat tayo, no, mahalaga sa Diyos. Lahat tayo binibigyan ng pansin ng Diyos at biyaya ng Diyos. Lahat tayo pinipili ng Diyos, anuman yung ating katayuan. So kung pakiramdam natin, no, we are insignificant, be prepared, no? Laging mayroong sorpresa sa atin ang Diyos. Pinipili, binibiyayaan tayo ng Diyos. Amen? 1
First point. Second point, the love of God was experienced even by sinful people. The love of God was experienced even by sinful people. Our second reading says, sacrifice and offerings you did not desire, but a body you prepared for me. So pinapakita dito yung pagnanais ng Diyos, no, na italaga natin sa Kanya yung Kanyang sarili. Yung pagnanais ng Diyos na mahalin tayo, yung ating person ng buong buo. No? Ganun din, no, makikita natin, hindi lang yung minamahal ng Diyos, yung magagaling, yung mga mabubuti, no, dumadanas ng awa at pagmamahal ng Diyos, maging yung mga makasalanan at nagkakamali. No? So sa isang pagtingin, kung titingnan natin, di ba, lahat naman tayo may kakulangan. No? Lahat tayo makasalanan. So in various degrees nga lang siguro, di ba? Pero we all have, no, our shortcomings and faults. So lahat tayo, no, beneficiaries ng awa at nagpagtataguyod ng Diyos. Bagaman tayo ay makasalanan, binibigyan pa rin tayo ng grasya at pagpapatawad ng Diyos. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sinabi din sa atin, no, we are being consecrated, no, because of the offering of the body of Christ. And so in communion, no, we receive the body of Christ. We receive the mercy, we receive the grace and love of God. Hindi ko alam sa inyo, di ba? These past days, Advent, ang daming taong nagkukumpisal, no? And kapag nagkumpisal tayo, damang-dama natin, no, yung pagkukumunyon, di ba? Kaya nga sinasabi natin, Lord, we are not worthy to receive you under my roof, but only say the word, and I shall be healed. So tayo, bagaman makasalanan, nakakatanggap, no, ng grasya ng Diyos. At yung pinakadakilang grasya ng Diyos ay yung kanyang katawan, no? Especially in the Holy Communion. Doon natin nararamdaman yung awa, pagtanggap, pagmamahal ng Diyos. So sana nakapagkumpisal, nyo, karamihan sa atin. Nang sa gayon, maibigay din natin yung sarili natin para sa Diyos. Amen? Amen. Second point. Third point, the love of God was entrusted even to simple people. No? The love of God was entrusted even to simple people. So in the gospel, we have heard the visitation of Mary to her cousin Elizabeth. No? Sa palagay ko, no, bago pa ito siguro na isulat sa Ebanghelyo, no, this event was just a simple, spontaneous event. No? Hindi naman sinabi ni Saint Luke, okay, lights, camera, action. No, pasok, Mama Mary. Di ba? Wala namang ganon. Di ba? So it is just a simple, spontaneous event that happened between Mary and Elizabeth. But they were inspired, no, by the Holy Spirit. So walang lights, camera, action, but these two simple person was inspired, no, by the Holy Spirit. Simpleng babae, simpleng mga pagkakataon, ngunit sila ay nagbahagi, no, nagdala ng galak, ng kasayahan, at ng pagmamahal ng Diyos dito sa daigdig. So minsan mga kapatid, yung pagmamahal, di ba, hinahanap natin doon sa mga magical moments, di ba? Parang dapat may spark, di ba? May mga glitters yung pagkakataon para masabi natin, no, na talagang dakila, no, yung moment na yon. Pero kadalasan, my brothers and sisters, yung pagmamahal ng Diyos nararanasan natin sa mga simpleng pagkakataon, sa mga maliliit na tao, no? Sa simple sigurong pagkain natin sa hapag, sa simpleng presensya ng mga mahal natin sa buhay, no? Sa simpleng pagtulong, no, pagbibigay natin sa kapwa, sa simpleng yakap, no, ng pagmamahal, o kaya naman sa regalo na natanggap natin, gaano man kaliit, no? If na-appreciate natin yung mga bagay na yon, nararamdaman natin, nadarama natin yung pagmamahal ng Diyos. But let us allow, no, the Holy Spirit to inspire us, no,
and appreciate these things, no? Those things that God had given us, gaano man siya kaliit or kalaki. So mga kapatid, kung nararanasan natin, no, yung pag-ibig ng Diyos, bagaman tayo ay maliit, makasalanan at simpleng tao, sana ipadama din natin, no, sa ating kapwa, especially sa mga maliliit, mga makasalanan at sa mga simpleng tao, yung pagmamahal ng Diyos. Subukan nating mabuhay sa pagmamahal ng Diyos. Subukan nating mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Let us let, no, ourselves abide in the love of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Please all stand.